12 na po, may pasok ngayon. At mukhang matatagal ang pabago kayo magkaroon ng mahaba-habang bakasyon. Dahil ang next holiday po natin sa August 21, tumapat po sa Sabado. Naku, mag-iiyakan na yung mga mahilig sa bakasyon. Yan ang araw ng kabayanihan ni dating Senador Ninoy Aquino. Ayon sa palasyo, hindi na raw nila ipatutupad ang holiday economics ni dating Pangulong Gloria Arroyo kung saan inililipat ang holiday sa pinakamalapit na Lunes. Kaya may pasok po pagdating ng August 23, Lunes, para raw hindi mahirapan ang maraming employer na tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo, pribadong kumpanya man o gobyerno. Binawi nila yan. Okay lang. Kasi in-announce nila yan na gagawing 23 holiday tapos 30 holiday. Saturday na lang. Binago. Originally, gano'n naman talaga no? Yun. Okay lang yan. Hindi naman po bale yan dahil hindi naman kailangan mawalan ng pasok para i-celebrate ang isang okasyon. Siyempre, tulad ngayong araw sa Las Piñas, tuloy-tuloy po ang happy-happy sa isang masayang kapistahan, ang Water Lily Festival. Kaya naman gising na si Monica at mamaya ibibida niya sa atin hindi lang ang kasiyahan, pati na rin ang mismong Water Lily at ang mga pakinabang nito. Kaya Ayos. narito, simulan na po natin umaga sa pagpasado ng mga balita sa ating Top Hit It. Hindi alam kung anong klase batas. Bobo! May mga pamilya rin kayo, ma'am. Tandaan niyo yan. Nawi sa karasan ng demolisyon sa 7th Street, New Manila, Quezon City kahapon. Palaban kasi ang mga residenteng pinaalis at naganda pa ng mga pambato. At hindi lang po basta bato, mga ping-pong ball na may lamang pulbura. Ang ilan nga naganda pa ng mga pillbox. Pero hindi lang ang mga residente at ang demolition team ang nagkasakitan. Bagay ilang taga-media na ipit po at nasugatan. Umupa lang ang tensyon dahil sa panakanakabuhos ng ulan. Pero hindi pa rin dyan nagtatapos ang kanilang pagtutuos. Ngayong araw po, babalik at tatapusin ng demolition team ang kanilang trabaho. Kaya alamin muna natin ang pinakauling sitwasyon sa New Manila at kung naghahanda na ba ang mga residente doon sa muling pagbabalik ng demolition team ngayong araw. Nakatutok si Dante Perello live. Dante. Yes, Igan, sa kalsada nga, nagpalipas na magdamag ang may 50 residente dito sa 7th Street sa New Manila, Quezon City, makaraang i-demolish ang kanilang mga bahay kahapon. Kung hindi sa mga upuan sa semento na may latag at bunto ng mga gamit na lang natulog ang mga naapektuhang residente dito. Ang iba naman ay sa mga pinagtagpi-tagping bahagi ng kanilang nawasak na bahay pansamantalang sumilong. Pero ang ilan, di na nagawang matulog dahil sa paghahakot ng mga natirang gamit mula sa kanilang nasirang mga bahay. Sa kalsada nila ito itinambak kaya hindi na madaanan ng mga sasakyan ang kahabaan ng 7th Street. Kahapon ay 15 lamang mula sa 135 mga bahay ang na-demolish. Itinigil ito makaraang sumiklab ang kaguluhan ng makipagmatigasan ng mga residente rito sa demolition team. Sinimula ng demolisyon matapos ang halos 10 taong labanan sa korte kung saan idineklara ang pribadong Univac Development Incorporated na siyang may-ari sa 4,000 square meters na lupa dito sa 7th Street Avenue sa New Manila. Ngayong umaga ipagpapatuloy ang demolisyon pero sa kabila nito ay wala pa ring balak na kusang umalis sa mga taga rito dahil wala naman daw ibinibigay na relocation site. Igangiit pa ng mga residente rito ay iligal ang ginagawang demolisyon dahil meron pa raw silang nakabinbin na motion for reconsideration sa korte. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Igan. Okay, maraming salamat, Dante Perello. Nagulat live mula sa New Manila. Sana mayroong masilungan dahil patak-patak ang ulan. Awa ko sa mga bata. No? Pero sana yan ay mag-iaral sa lahat po na pag isa, 2 o 3 bahay na nakalagay sa pribadong lupa, ipakiusapan nyo na. Kesa ganyan, no? Hindi na ho bahay ginigiba nyo, buhay na ho eh. Diba? Nandiyan na ugat na. O, paano yun? Lalo na paano ipapaliwanag sa kanila na hindi nga kanila yung lupa. O, at kailangan umalis sa pribadong lupa. Tapos bibigyan tayo na ano, hindi. Diyos ang may-ari ng lupa. Iba rin kasi nag-renta, nagpaparenta. Tapos pag ganun natutulungan din sila no, kung saan sila lilipat. Okay, narito naman iba pa mga aksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Dalawa namang iniinalang magnanakaw ng mga motorsiklo, arestado sa Tondo, Maynila. Sa Divisoria naman, mga umano'y magnanakaw ng panindang bawang, arestado rin. At yan ang back-to-back Ronda Report ni Cedric Castillo. Cedric.
Yes, Igan, good morning. Pormang-porma raw ang arrive nitong suspect na si Mark Fumar tuwing minapaneho ang bagong biling underbow na motorcycle nito. Ang sablay lang, Igan, humaharurot daw ito ng walang helmet at iba pang safety gear. Kaya pasado alas 10 kagabi sa Tondo, Maynila, arestado itong rider at ang angkas nito sa kasong reckless driving. Pero nang hininga ng rehistro, hindi lang siya kumpleto. Sobra-sobrang mga papeles pa ang ipinakita niya. Kaya naman naghinala na itong mga pulis na maaaring nakaw ang sasakyan. Maluha-luha namang itinanggi ito ng suspect at sinabing nabili niya ito sa halagang motor sa halagang 20,000 piso. Ang masaklap pa para sa suspect, natunto ng mga otoridad ang may-ari ng motorsiklo at positibo nitong inilarawan at inangkin yung kanyang sasakyan. Samantala, Igan, at drum-drum naman na nakaw na bawang ang nasamsam ng mga operatibo ng MPD Station 2 sa Divisoria pasado alas 2 kanina madaling araw. Isang grupo ng kalalakihan kabilang ang ilang menor de edad ang kalaboso sa kasong panunungkit at pagnanakaw ng sako-sako ng mga naturang produkto wala sa isang bodega roon. Sa paunang investigasyon, pinagkatiwalaan ng may-ari ng bodega ang isa sa mga suspect na pumuwesto sa harap ng kanyang bodega at doon naman ibenta ang mga tindang drum ng suspect. Lingid sa kalaman ng may-ari, ang mga drum na ito pala ang pinag-iimbakan ng nakaw na bawang. Aabot daw sa 50 o 50 sako ng bawang ang nananakaw gabi-gabi mula sa bodega. Yan ang aking mga ronda report mula sa lungsod ng Maynila. Balik sa iyo, Igan. Ay, maraming salamat, Cedric Castillo. Parang nagkalat ang aswang, ha? Okay, ronda report naman mula dito sa Quezon City. Isang sanggol naman ang nalaglag sa tulay ng Kulyat. Hanggang ngayon po, pinaghahanap pa rin siya ng mga otoridad. Yan po ang ronda report ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Igan, hindi pa rin natatagpuan itong 3 buwang gulang na sanggol matapos mahulog sa ilog dito sa may Mindanao Avenue. Mga tinatayang pasado alas 11 kagabi. Ayon sa ina ng biktima na si Jenny Samson, alas 11:30 ng gabi nang magising na naman daw siyang wala na dun sa gawa-gawang duyan nila yung kanyang anak. Suspetsa niya nahulog yung bata matapos ay nakagapang ng konti hanggang sa ma-shoot o mahulog muli dun sa siwang o butas dun sa kanilang tinitirang bahay. Mangyari kasi, Igan, itong sila Samson nakatira dun sa ilalim ng tulay. Yung mga tinatawag na hanging home sa ilalim ng tulay, dito sila nakatira. At nung medyo malingat nga ina dahil nakatulog, ay na hindi na niya nakita yung bata. Tumagal lang mahigit 4 na oras yung paghahanap ng mga taga-Philippine Coast Guard sa bahagi ito ng Mindanao Avenue, pero nabigo sila na matagpuan yung bata. Itinurn over na ngayon yung paghahanap sa mga miyembro ng barangay. Hindi naman kalaliman itong ilog, bagamat malakas na ang agos at suspetsya nga ng mga taga-Coast Guard ay natangay itong bata. Gaya sabi natin, Igan, kanina, patuloy pa rin ang paghahanap sa nawawalang sanggol. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, matapos po ang presidential elections itong Mayo, todo paghahanda naman ng COMELEC sa synchronized barangay at sangguniang kabataan elections ngayong Oktubre. Pero kung si Pangulong Noynoy Aquino ang masusunod, gusto na raw niyang ipabuwag ang SK. Katunayan, ayon sa palasyo, may draft bill o panukala ng binubuo ang DILG para amyendahan ang kasalukuyang batas para sa barangay elections. Ipapaloob doon ang probisyong magkaroon na lang ng kinatawan ang mga kabataan sa bawat barangay, hindi tulad sa kasalukuyang batas kung saan may sariling chairman at 7 konsehal ang mga sangguniang kabataan. Plano ring isabay na lang sa 2030 national elections ang barangay elections. Nagagamit sa katiwalian din yung SK. At sa tagal na hindi pa sila napapalitan, iba na SK. Ano ba ibig sabihin SK ngayon? Sangguniang kabataan. Hindi, iba na ngayon. Ano? Sobra 40 na. Kabataan pa Hindi, ngayon. di ba 40 kasi ang global ng Youth. kabataan. Ang tagal bago nagkaroon ng eleksyon, no? Sila pa rin, So, siyempre. sobra na. Sumisweldo yan. Oo, may budget, Magkano may kaya allowance. Sobra 40 na yan. Samantala mga kapuso, todo na talaga ang pagre-repaso ng Aquino administration sa ating pamahalaan sa ngalan ng pagtitipid. Kaya eto po ang next target nila, ang Guapotel 20. Guapotel 2 o ang Pinoy Workers Inn ng MMDA sa Tondo, Maynila na hindi naman daw kumikita. Mahigit 7 milyong piso ang ginastos para sa pagkapatayo ng Guapotel 2 noong 2008. Pero hanggang ngayon hindi pa raw ito nababawi. Inireklamo kasi na marami ang malanityong itsura ng mga kama sa Guapotel. Hindi rin daw kinakaya ng maliit na electric fan ng matinding init sa loob ng silid.
at mahirap ding kumilos sa loob. Malayong-malayo yan sa pinagayahang Capsule Hotel sa Tokyo, Japan. Kaya plano ng MMDA, gawin na lamang itong MMDA Academy o training school ng mga tauhan ng ahensya. Hindi man daw kikita, hindi rin naman daw ito kailangang gastusan na malaki sa maintenance. Wow, yan ba yung Capsule Hotel sa ibang-iba naman siguro, di ba? Pwedeng gamitin dyan sa mga yan, yung na-demolish. Pati doon muna ilagay. Kasi naman nasa ulanan sila, di ba? Gano'ng karaming rooms? Good morning po. Gano'ng karaming kwarto yung Guapo Hotel? Marami, Yung capsule eh. Kaya lang parang pumasok sa kabaong eh. Pero sa Japan, May malitang ventilador, pero maayos yun sa Japan. Ginaya lang kasi. Hindi ito eh. Hindi properly ventilated. Oo, yun. May ventilation yun sa Japan. Tsaka siyempre, hindi ito project, iba, bayani ito, kaya tanggal yan, dito muna, bagong chairman na eh. Ganun tayo eh, pag may proyekto yung mga nagdaang administrasyon, tatanggalin. Pwede naman Sana i-convert ayusin na. nila. Hindi, ito na, gagawin nga nilang pang ano. Oo, para hindi nasasayang yung structure. Total nandun na, di konting ano na lang, Isa renovation. na. At least hindi Guapo Hotel tawag sa least may bagong ano ka. Parang ang nangyayari na. nananaig yung pride, hindi kino-continue yung mga nauna ng proyekto na. Maganda rin. Yun, exactly. Which they should. Kasi naggastos na rin yan eh. Tuloy-tuloy yun na, Pero di ang ba? lugi, gawan nga ng ganun pamamaraan. Eh, lugi. Di ba? Eh ngayon, ayusin na nila. Pero tingnan natin kung sinong traffic enforcer matutulog din doon sa loob. Oo. Di ba? Iba na pangalan niya, hindi nag-Guapo Hotel. Yan yung yung shower di metro, di ba? Yung magulo ka ng barya. Okay. Pag naliligo. Tubig! Ay, Wala ka ng coins? Yeah, may coins. Sasabong ka, oras coins. Kapayong coin. Samantala, 2 patay na masunog po ang isang bahay sa Parañaque City. Natrap po ang magtiyahin sa loob ng bahay at namatay dahil sa suffocation. Roda reports ni Ian Cruz. Ian. Magandang umaga, Arnold. 2 ang patay sa nangyaring sunog sa isang duplex house sa Kraus Village sa Barangay San Isidro, Parañaque City. Kinilala sila Igan ng Parañaque Fire Department na ang magtiyahing sina Maylin at Eman Hubalde. Ganap na alas 12:40 ng madaling araw nang magsimula nga ang sunog. Sa inisyal na pagsisiyasat ng mga bombero, posibleng nag-short circuit daw ang kable ng kuryente sa kisame ng unang palapag ng nasabing duplex house. 3 residente Igan ang nakalabas ng bahay. Dumaan sila sa fire exit sa likod ng bahay sa ikalawang palapag. Pero ang magtiyahing Hubalde na nasa attic ng bahay ng mga sandaling iyon, hindi na nga nakalabas sa fire exit sa harap ng bahay. Posibleng nasulasok muna raw sila ng usok bago tuluyang nasunog. 1:40 na ng umaga na pula ang sunog na umabot lamang sa unang alarma. Arnold.